So ngayon mga kababayan kasi, okay, alam nyo kung anong nakakatawa kasi dito, imbis po kasi na tokhang yung binibigyan po ng lakas ni Robin Padilla, mas inuna pa po ni Robin Padilla na lakarin yung probe dahil nga po sa ginawa nga po ng PNP at saka ng SAP kay Pastor Kibuloy, kay Ulap. So ito siguro alam niyo naman yung nangyari. Na nilusob po kasi yung kingdom ni Kibuloy ng PNP. So ang sabi nga po ni Robin Padilla, overkill daw po 'yon. So ang plano ni Robin Padilla ito. Paimbestigahan ni Senador Robin Padilla sa Senado ang naging operasyon ng PNP paghahain ng arrest warrant laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Basahin ang buong ulat sa link sa comment section. Isipin nyo, si Robin Padilla po mga kababayan, senador pala ito ni Kibuloy. Hindi pala ito senador ng taong bayan. Tandaan nyo mga kababayan, ngayon po, recess po yung Senado. Recess po yung Senado ngayon. Pero gumawa pa po ng paraan si Robin Padilla para po mag-file po ng resolution para imbestigahan daw po yung nangyari kay Pastor Kibuloy at saka dyan po sa Kingdom of Jesus Christ. Bobo, di ba? Hindi lang yan. It's getting worse. Akala nyo yan lang? Meron pa. So sabi pa dito, ngayon, nabasa ko lang to dito, sabi dito, Senator Bato de la Rosa's panel has been urged to investigate the Philippine National Police alleged unnecessary and excessive force during a failed attempt to arrest Apollo Kibuloy. Senator Robin Padilla formally asked for the probe through Senate Resolution number 1051, okay? Which he filed on Tuesday. Kailan yung Tuesday? Kahapon. Ngayon pala. He said the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, chaired by De La Rosa, a former PNP chief. So ngayon mga kababayan, kasi nga po, hindi naman po kasi si Robin Padilla po may hawak po ng committee po na yan. So ngayon, ang gusto po ni Robin Padilla, utusan si Bato. Utusan yung uto-uto na si Bato de la Rosa para nga po mag-conduct nga po ng hearing regarding dyan sa ginawa nga po kay Kibuloy. Pero agree, pera na naman ng taong bayan yan, di ba? Yun nga lang mga kababayan, ito paano? So ngayon, tuwan-tuwa ngayon ang SMNI. Di ba? Sa isang resolution na committee sa Senado, pinaimbestigahan ni Senator Robin Padilla ang operasyon ng PNP KOJ. Tuwan-tuwa ang SMNI dito, di ba? Ayon sa senador, nais nitong manguna sa investigasyon ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Bato de la Rosa. Yun, so may pag-uutos. Bobo talaga, na? Pronto yung SMNI Kasi merong bobong senador So ngayon, ito. So ito yung kopya ng House Resolution nga po ni Robin. Ito yun Diba? So June 18. So ngayong araw lang talaga to, Received June 18, Senate Resolution 1051. Okay? So directing the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs to conduct investigation in aid of legislation. Ito na naman on the alleged unnecessary and excessive force used by the members of the Philippine National Police in an operation undertaken within the premises of the Kingdom of Jesus Christ on June 10, 2024. Okay. Una sa lahat, mga kababayan, imbis na gumawa po ng ganyang resolution si Robin Padilla, dapat ang ginawa niya na lang, kumbinsihin niya na sumuko na lang si Pastor Kibuloy. Ayun na lang Kung sinasabi talaga ni Robin Padilla na ayaw niya ng gulo, ayaw niya na may masaktan, di pasukoy mo si Kibuloy. Bobo din Pero mga kababayan, alam niyo kung ano nakakatawa dito, Basahin natin to, sa bandang baba. Ito yung mga dahilan ni Robin The Philippine National Police adopt a human rights-based policy which is defined as a comprehensive, systematic, and institutional compliance with international human rights standards and practices
in the conduct of police or law enforcement function. Okay. So, napaka-ironic mga kababayan na ngayon mga ka-streetwise, binabanggit ni Robin Padilla yung human rights. Di ba? Binabanggit ngayon ni Robin Padilla yung human rights regarding nga po dyan sa pag-aresto nga po kay Kibuloy. So ngayon, kamusta naman yung 30,000 na namatay noong panahon ni Digong? Kamusta naman yon? Bakit doon tahimik ka? Di ba? Ito mga kababayan, itong mga humarang doon nga po sa mga pulis, doon sa kingdom, di ba? Sila po ay humarang by their own. Kasi nga po mga kulto sila. Di ba? Pero itong mga biktima po ng tokhang, bakit tahimik si Robin Padilla? Kung may nasaktan man doon, di ba sa pagharang nga po dyan sa paghuli nga po kay Kibuloy, kasalanan ng mga miyembro yon. Kasi nga, di ba, obstruction of justice po yung ginawa nila. Di ba, napakakapal ng mukha ni Robin Padilla para isumbat yung human rights, samantalang kay Duterte tahimik ka. Kung meron man taong lumalabag ng human rights sa history ng Pilipinas, si Duterte yun. Agree, di ba? Oh. Sabi niya pa dito, continue natin sabi niya pa dito. Oh, the purpose of the said PNP operations was to serve warrants of arrest issued by Davao Regional Trial Court, Branch 12, and Pasig Regional Trial Court, RTC, Branch 159, against the KOJC leader, Pastor Kibuloy, and 5 other individuals. Di ba? The KOJC strongly denounced the PNP implementation of the arrest warrant as some of its missionaries were reportedly hurt during the tension when the policeman attempted to enter the compound. Oh. So ngayon mga kababayan, yung nireklamo ni Robin Padilla, bakit nga daw po may mga nasaktan na mga miyembro ni Kibuloy? Tulad niya na sinabi ko kanina, di sana ang ginawa ni Robin Padilla, pasukuin niya na lang si Kibuloy para wala nang masaktan. Dito mga kababayan, di ba, malinaw na pinoprotektahan lang talaga ni Robin Padilla si Kibuloy. Kasi malinaw po na ginagamit pong human shield. Di ba ginagamit pong human shield ni Pastor Kibuloy yung mga miyembro niya. Samantalang doon, walang pakialam si Robin Padilla. Dapat sabihan ni Robin Padilla na huwag kayong papayag na maging human shield ni Kibuloy. Pasukuin niyo si Pastor. Kung si Pastor Kibuloy talaga ay walang kasalanan at totoong anak siya ng Diyos, di ba, tutulungan siya ng Diyos. Hindi nga, di ba? Hindi, medyo bullshit lang kasi mga kababayan eh. Di ba? Kung meron nasaktan, kung meron nasaktan, nung pag-aresto nga po kay Kibuloy na hindi naman na-aresto, di ba? Kung meron mang may nasaktan doon, ang may kasalanan doon, hindi pulis. Ang may kasalanan doon, si Kibuloy. Bobo. Laki-laki ng sweldo mo, bobo ka. Hindi nga, bobo eh. So, dito, sabi niya pa dito. Actually, nabanggit niya pa pala dito si Duterte, no? Sabi niya pa dito, no? In light of this event, Rodrigo Duterte, who has been recently designated as the administrator of the KOJC properties, issued a statement that the alleged illegal raid was clear violation of the law and described it as an overkill in any language. Yan. Duterte talaga, Duterte. Kaya kung meron mang overkill dito, hindi po yung mga polis na arrestuin si Kibuloy. Yung tukhang po ni Digong. Dapat inuuna dapat. At alam nyo kung ano yung pinaka-bullshit dito. Sabi niya pa dito, no? Sabi niya dito, no? Meron siyang binigyan example dito eh. Di ba? Sabi niya dito, no? Whereas in June 2022, the Commission on Human Rights described the service of a warrant of a warrant of arrest against the elderly environmental activist in Paquin, Laguna, carried by 25 members of the PNP staff as one conducted with excessive force that was unjustified, unnecessary, and led to degradation and psychological harm. Okay. So ngayon mga kababayan, meron siya binabanggit dito. Na yung ginawa daw po ng PNP tsaka ng staff kay Kibuloy noong June 10, 2024 ay katulad daw po nung nangyari nung panahon ni Duterte noong June 2022. Panahon pa ni Digong to no? June. O nga, June.
June 2022, si Digong pa presidente nito. So ngayon, ang sinasabi ni Robin Padilla, may nangyari din daw po pala sa Pakil, Laguna na same, nakatulad daw po nung kay Kibuloy, na nag-cause daw po ito ng psychological harm. So syempre, ang ginawa ko, hinanap ko to, yung kaso na to. Yung sinasabi nga po ni Robin Padilla. Ngayon, nung hinanap ko tong kaso na to, kita nyo kabobo ni Robin Padilla, no? Ang bobo talaga eh. Ito 2022 to. 2022 ito. Ito yun eh. Diba? Alert, isang environmental advocate sa Pakil, Laguna ay illegal at marahas na inaresto ng mga elemento ng PNP at SAF. Diba? Hapon noong June 11, illegal at marahas na hinuli ang isang environmental advocate ng humigit kumulang 24 miyembro ng PNP at SAF. So ito yun ito yung binabanggit ni Robin Padilla na kinukumpara niya kay Kibuloy, di ba? Na armado, nakasakay sa mga PNP at SAF sa 4 na at hanggang 6 na mobile ng pulis at may kasamang 6 na sibilyan. Di ba? Agad siyang pinusasan ng walang warrant of arrest at hindi binasahan ng kanyang karapatan. Robin, ang tanga-tanga mo talaga. Tanga-tanga mo talaga, Robin. Yung kinukumpara mo diyan kay Kibuloy, sobrang magkaiba at napakalayo. Ito yung nakalagay sa ito yung nakalagay sa itong scenario na to, yan po yung nakalagay sa resolution ni Robin Padilla kung bakit kailangan magkaroon po ng hearing dun po sa nangyari kay Kibuloy. Ang pagkakaiba nito mga kababayan, hinuli noong panahon ni Digong ang isang environmentalist ng walang arrest warrant. Ayan nakalagay dito walang arrest warrant. Samantalang itong si Kibuloy may arrest warrant. So bakit mo kinumpara yan? Ito ang linaw dito. Ito yun eh. Sinabi niya yan dito eh. Yan yun Ito talaga nung ginawa ni Digong, paglabag talaga sa human rights yan. Isipin mo 25 na PNP tsaka SAF, ulihin mo yung ali ng walang arrest warrant. So paglabag talaga sa human rights yun. Pero yung nangyari kay Kibuloy, dumaan po sa proseso. Yung krimen nangyari 2011, nakasuhan 2019, na-dismiss 2020, inapila, kinasuhan ulit, may probable cause, kaya merong arrest warrant. Di ba? Ang punto kasi dito mga kababayan, pinilit ni Robin Padilla na i-connect yung nangyari nung panahon ni Digong dito po sa matandang environmentalist para lang i-justify yung katangahan niya dito kay Kibuloy. Mali Mali ito, Robin eh. Bakit may kukumpara, di ba, kay Kibuloy itong nangyari sa ali, na yung ali naman ay walang arrest warrant. Si Kibuloy meron. Nagbububuhan ka na naman. Matalino pa ata ako sa iyo eh. Hindi nga, mga kababayan. Pag si Robin po nagsasalita, parang naisip ko, putang nan to. Matalino pa ako dito eh. Hindi nga, di ba? So ngayon, ito yung sinasabi ni Robin Padilla eh. Isipin nyo, yung ali, kinuyog nila. Actually, may video nito. Hindi ko lang ipi-play kasi bawal sa YouTube. Yan yun eh. Kinuyog nila yung ali eh. Pero in fairness, yung ali po nakalaya na. Nakatakas na. So, Diyos ko, ewan ko ba, no? Actually, mga kababayan, medyo mahaba pa to eh. Medyo mahaba tong statement ni Robin Padilla eh. Pero malinaw dito mga kababayan na itong ginawa ni Robin Padilla dito, di ba? Na ito ay malinaw po na pagsuporta po kay Kibuloy. At malinaw po dito na wala pong pakialam si Robin Padilla dun po sa ginahasang bata ni Kibuloy allegedly. Di ba? Lumalabas dito na wala pong pakialam si Robin Padilla dun po sa nagahasang bata. Basta sa kanya, protektahan lang po si Kibuloy. So ngayon, ayan po yung pirma nga po ni Robin. Ayun, no? Robin Hood Padilla, senador, pinirmahan niya pa talaga, no? Tanga-tanga talaga. Okay. So yun mga kababayan, no? So ngayon, ang point dito, inuutusan po ni Robin Padilla itong si Bato para nga po mag-conduct po ng another hearing. Na para sa akin, isa na naman po itong aksayan ng pera, aksayan ng oras, at ang pinaka main point dito is, di ba, pabanguhin si Duterte at siraan po yung mga kapulisan natin
na sumusunod lang din naman po sa utos po ng kanilang, di ba, chief of command. Di ba? So yun mga kababayan, so yan po sa 1,100 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palig na lang po ng video po na to, at yan po sa Team Replays, ano nga po masabi nyo nga po dito, sa pautot ni Robin Padilla, na gusto niyang imbestigahan yung mga nag-serve ng warrant of arrest dito po kay Kibuloy. At ano rin po masasabi nyo nga po dito, sa comparison ni Robin Padilla na nangyari noong panahon ni Digong, na isipin nyo kinumpara niya doon sa nangyari po sa Ali nang walang arrest warrant. Oh, tapos na, pagod na ako eh. Okay. So thank you mga kababayan. So thank you po, no. So pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo bukas. So salamat po, no. Thank you po, no. Napagod na ako.